mapagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa isang panibago na naman pong umaga na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Bago po tayo pumalawag sa kanyang gawain, magbigay po tayo muna ng papuri sa Panginoon sa pamamagitan po ng isa pong awit. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Wala po sa umpisa, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of. Sa uli pong pagkakataon, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Singing, blessed be the name, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyo, Ama, sa panibagong umaga na naman po na ibinigay niyo po sa amin. Salamat sa pribilehiyo, Diyos, na kami po, Panginoon, ay patuloy na nagagamit po sa inyong gawain, na nagkakaroon ng ganitong pagtitipon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po, napakabuti po ninyo, O Diyos. Tunay kayong tapat, tunay po kayong dakila at karapat-dapat na tumanggap ng mga pagpupuri po namin. Salamat po sa inyo. Hallelujah. O Diyos, patuloy po kaming lumalapit na may pagpapakumbaba sa inyo sa umagang ito. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming nagawang pagkakasala. Tuloy, Panginoon, na linisin niyo po kami sa umagang ito. Tawarin niyo po kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang po sa inyo. Salamat po sa inyo, O Diyos. Tuloy pong dumadalangin, Panginoon, sa umaga pong ito, sa mga salita mo na
mahasik sa umagang ito. Patuloy na buksan niyo po ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso sa mga salita po ninyo, at ito ay magkaroon po, Panginoon, ng pagpapala po sa aming buhay. Magamit po namin ang inyong mga salita sa pang-araw-araw po namin, Panginoon. Salamat po sa inyo. Bless niyo po ang bawat isa na makikinig sa umagang ito at sa gagamitin niyo po na magpapahayag po ng inyong mga salita. Salamat po sa inyo, Panginoon. Napakabuti po ninyo. Sa inyo po namin ibinabalikan lahat ng kapurihan, pagdakila sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. At tayo po ay nagpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At hayaan po natin na tayo po ay pagpalain ng kanya pong mga salita. Nais ko pong talakayin po natin dito sa aklat po ng Mateo chapter 4, ating pong pag-aaralan sa umaga po ito. Ang sabi po dito sa aklat po ng Mateo chapter 4 verse 1 hanggang sa sumusunod. Bibilis na lamang po natin. Sabi po dito, Matthew chapter 4 verse 1, pagkatapos ni Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksoin ng diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kahit siya ay nagutom. Dumating ang diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos dinila siya ng diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel ay tatagubilin, at sa kanyang mga kamay ikay aalalayan ng mga bato, paamoy hindi masasaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos dinala naman siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat na ito kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran. Pagkatapos iniwan na siya ng diablo, dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Salamat po sa salita pong ito. Alam natin na ang Panginoong Jesus dumating sa punto ng kanyang paglilingkod, sa kanyang pagpapasimula ng kanyang pagpapahayag ng kanyang kaharian dito sa lupa, ay makikita natin sa tagpong ito na mayroong kaagad na humahadlang sa kanya at walang iba kundi ang kaaway. At sa looban ng 70 araw at 70 gabi, naranasan ng Panginoon na siya po ay nag-aayuno. At hindi po madali yun, mga kapatid, sapagkat alam natin kung paano magutom at kailangan niya ng pagkain. At doon ay makikita natin na ang kaaway ay pumasok sa ganito pong senaryo. So, ano pong ibig kong sabihin dito, mga kapatid? Alam ng kaaway kung saan ang pangangailangan ng Panginoon. Kaya sabi po diyan sa verse 3, dumating ang diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. So, ang unang pangangailangan ng tao, ang siyang alam ng kaaway kung saan tayo papasukan o papasukin. Ano po ba yung pang-araw-araw po nating pangangailangan? Lalo po sa panahon natin ngayon, mga kapatid, talagang napakahirap na nung nararanasan ng ating bansa. Magkabila ay mga baha, bagyo, mga kalamidad na nangyayari. At ang tao po sa panahon natin ngayon ay hindi na alam kung ano yung kanyang gagawin.
At marahil, alam din ng kaaway kung saan siya makakapasok. Kaya nung panahon pong ito, no, pag sinabi pong pagkain, ito po yung pangunahing pangangailangan ng tao. Ano ba yung pangunahing pangangailangan ng tao? Pagkain, bahay, edukasyon, ano, yung mga bagay na sa kanyang buhay. Dahil alam ng kaaway ng panahong ito na ang Panginoon ay nangangailangan ng pagkain at doon pumasok ang kaaway. No? Pansin natin na maraming pagkakataon sa mga lingkod ng Diyos na minsan dito po tayo sinusubok kung paano po tayo lubos na magtitiwala sa Diyos. Nandiyan po ba tayong lahat? At naalala ko tuloy ang isang lingkod ng Panginoon, no? Na kaya niyang ibinta ang kanyang pagkapanganay dahil lamang sa pagkain. Alam natin yan, si Jacob at saka si Esau. Ano? Nang dumating sa kanyang punto na kaya niyang ipagpalit yung kanyang pagkapanganay dahil lamang sa pagkain. So may ganyang senaryo na mangyayari at minsan ay ito po yung dapat po nating paghandaan, no? Pagdating na sa tinatawag na pangangailangan ng ating buhay, hindi na natin ito na ilalapit sa Panginoon. Dagli-dagli po tayong gumagawa ng sarili po nating hakbangin o sariling pamamaraan at hindi po natin idinudulog sa Panginoon. Kaya napakalaking bagay na lubos po nating ipagkatiwala sa Diyos ang ganito pong mga pangyayari sa ating pong buhay. May isang lingkod na Panginoon, no? At ito'y alam din po natin na sa buhay po ni Daniel. Ang sabi po sa Daniel chapter 1 verse 5. Daniel chapter 1 verse 5, ito po ang sinasabi. Alam natin ito. Iniutos ng hari na siya'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon siyang sasanayin bago maglingkod sa hari. Ito pong magkakaibigan pong ito, pag sinabi pong pagkain po ng hari, ito po ay hindi po patungkol lamang dun sa mga ordinaryong pagkain. Piyesta po ito, masasarap na pagkain. At kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Ananias, Misael, si Asarias na pawang nagmula sa lipi ni Huda. Binigyan sila na Aspenas ng mga bagong pangalan. Si Daniel ay Baltesasar, Sadrak naman si Ananias, Mesak si Misael at Abednego si Asarias. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkain at alak na galing sa hari. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y kalugdan at pagbagyan ni Aspenas. Ngunit sinabi ni kay Daniel, natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari na naglalaan ng pagkain at inumin ninyo kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa sa ibang mga kabataan na kasing edad ninyo, tiyak na pupugutan niya ako ng ulo. Dahil dito lumapit si Daniel sa bantay na pinagkakatiwalaan ni Aspenas na nang mangalaga sa kanya at sa 3 niyang kaibigan. Pakiusap niya, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw, gulay lamang ang tubig ang ibibigay niyo sa amin. Pagkatapos ay ihambing ninyo kami sa mga kasing edad namin na pinapakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at gawin ninyo sa amin ang nararapat. Sinubok nga sila sa loob ng 10 araw at pagkalipas ng 10 araw, nakitang mas malulusog at malalakas sila kaysa sa mga kasing edad nilang pinakain ng pagkain galing sa hari. Kaya gulay at tubig na lang ay binigay sa kanila sa halip ng pagkain ng inuming galing sa hari. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid, sa Panginoon? May mga bagay na inaalok ang sanlibutan sa atin na hindi natin alam ay ito'y isang pakana para ma-convert yung ating pananampalataya doon sa mga inaalok nila. Napakaliit na parang ordinaryo, pero ito po ay sa pangalan ng Panginoon. Kung papansinin po natin, mga kapatid,
pag nandun po yung paninindigan po natin sa Panginoon, kaya nung panahon pong ito, sa panahon ng tatlong magkakaibigan pong ito, hindi po sila pinahiya ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas, namumutawi sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya salamat sa Panginoon mga kapatid. Huwag nating ibaling ang ating panahon sa mga bagay na nandito lamang sa lupa. Mas mahalaga, nakababad tayo sa presensya ng Panginoon, sa salita ng Panginoon. Ito yung pinakamagandang pwede po natin gawin. Mawala na ang mga bagay ng sanlibutan ito. Ngunit ang salita ng Diyos, ang sabi nga, langit at lupa ay lilipas, ngunit ang salita ng Diyos, kailanman ito ay hindi lilipas. Ganyang kakapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na lagi nating ituon ang ating sarili, ibabad natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Walang ibang pwede tayong ipaglaban sa sanlibutan ito. No? Kung sa sarili nating magagawa, may magagawa tayo, pero higit iba ang magagawa ng Panginoon. Amen po ba yun? Iba yun ang gagaling, yung lakas na nanggagaling sa Panginoon. Kaya yung magkakaibigan pong ito, hindi sila nakontaminahan ng mga bagay na inaalok. Maaring dumating sa punto na sila ay naipahamak dahil sa kanilang ginawa. No? Pero nanindigan sila sa paninindigan sa Panginoon. Pangalawa, kailangan magkaroon po tayo ng paninindigan. Ang sabi po doon sa verse 6, bibilisan na lamang po natin. Ang sabi po doon sa verse 6, sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel ay itatagubilin, at sa kanilang mga kamay ikay aalalayan ng mga bato, paamoy hindi masasaktan. Paninindigan mga kapatid, isang pwedeng maalis isang tao yung salitang panindigan sa mga bagay na nangyayari sa ating pong buhay. Kailangan humakbang po tayo sa paninindigan at ano yung magagawa po natin ng paninindigan pong ito. Doon pa rin po sa buhay po ni Daniel, no? Dumating sa punto na ang haring Nebuchadnezzar ay gumawa ng isang Diyos-Diyosan, no? Gumawa ng isang Diyos-Diyosan at doon ay maaari silang sumamba. Lahat. Walang hindi yuyukod, walang hindi mananalangin, walang hindi sasamba. At itong magkakaibigan pong ito ay sinulungat po nila yung utos ng hari. Ano? At maaaring dumating sa punto na sila'y patayin at dumating nga. Pero mga kapatid, kung titingnan natin, no, sa panahong ito, hindi po sila pinabayaan ng Panginoon. Sabi po diyan, at si Nebuchadnezzar ay napagawa ng rebultong ginto na 27 metro ang taas, na may 3 metro naman ang lapad. Napakalaki po nito. No? Talagang kahit nasa harapan ka nito, talagang mapapaktingala ka sa laki po nito at sa lapad po nito. Ano? At pagkatapos ipinatawag niya ang pinuno ng mga rehiyon, mga pinuno, no? Mga gobernador. Isipin po natin yung mga nasa paligid po ng mga lingkod ng Panginoon ito, ay doon pa lang matatakot na po tayo. Mga gobernador ng lalawigan, mga tagapayo, mga ingat yaman, mga hukom, mga maestrado, at iba pang pinuno ng kaharian para sa pagtatalaga ng nasabing rebulto. Nang nasa harap na sila ng rebulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, iniuutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa rebultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, flauta, lirya, sitar, alpa at iba pang instrumento. Ang sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis na sa naglalagablab na pugon. Nang marinig nga ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Sinamantala ito ng ilang mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebuchadnezzar, mabuhay ang mahal na hari. Iniutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong rebultong ginto ang sino mang makarinig ng tugtog ng mga instrumento. At ang sino mang hindi lumuhod ay ihahagis na naglalagablab na pugon. Hindi po sumunod sa inyong utos sina Shadrach, Meshach at Abednego.
Ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia, hindi po sila naglingkod sa inyong Diyos ni sumamba sa ipinagawa ninyong revoltong ginto. Nagalit si Haring Nebuchadnezzar sa narinig at ito ay pinatawag ang tatlong lalaki. Sinabi niya, Shadrach, Meshach, Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking Diyos na ni sumamba sa revoltong ginto na aking pinagawa? Iniutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong revolto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo may Diyos na nakapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Sina Shadrach, Meshach, Abednego, mahal naming hari, wala po kaming masabi tungkol sa mga bagay na ito. Gawin ninyo kung ayan ang gusto ninyo. Ang Diyos naming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Hindi naman kami kung hindi man kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos na sasamba sa revoltong ginto na ipinagawa ninyo. Tatapusin ko po. Namula ang mukha ni Haring Nebuchadnezzar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach, Abednego. Kaya't iniutos niya, painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Inutusan din niya ang ilan sa pinakamalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach, Abednego at ihagi sa naglalagablab na pugon. Ginapos nga sila nang hindi naalis ang damit, panloob at panlabas ng turbante at ipapang pagkasuot sa kanila at inihagi sila sa naglalagablab na apoy. Dahil sa mahigpit na utos ng hari na patindihin ang init ng pugon at lumabas ang apoy, kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. Samantalang nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang tatlong magkaibigan. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar at itinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ang ihagi sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? Sa tingin ko, sa ika-4 ay parang anak ng Diyos. Lumapit si Haring Nebuchadnezzar sa bunganga ng pugon at sinabi, lumabas kayo riyan at hali kayo rito, Shadrach, Meshach, Abednego, at maglingkod sa kataas-taasan Diyos. At lumabas nga silang 3 mula sa pugon. Mga kapatid, dito po tayo lahat. Ito pong senaryo pong ito ay nagpapatunay kung tayo po ay maninindigan, sa pangalan ng ating Panginoon at hindi po natin babaliwalain yung pangalan ng Panginoon. Ipagtatanggol tayo ng Panginoon, ano mang kapahamakan, maging sa pisikan o higit sa lahat, yung ating paninindigan dahil ang nakasalalay po dito ay yung ating kaluluwa, sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung panahon pong ito ng ating Panginoon, dumating sa punto ng kanyang buhay. Dito po tayong lahat at magpe-pray na po tayo. Dumating sa kanyang punto ng kanyang buhay. Sa kauli-hulihan, nung hindi po siya kayang tuksoin ng kaaway, mapapansin po natin doon, dumating ang mga anghel at siya pinaglingkuran. Mga kapatid sa Panginoon, mga bagay sa sanlibutan pong ito na mayroong pakikipaglaban. Mayroon po yung lalong higit yung pananampalataya po natin sa Panginoon. Matindi po yung pwede po natin gawin ay yung panghawakan natin yung salita ng Diyos. Ipagkatiwala natin sa Diyos yung anuman yung nangyayari sa ating pong buhay, Mayroon Diyos na nakatingin sa atin. Mayroon Diyos na kumakalinga sa atin. Mayroon Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya napakahalaga mga kapatid na yung pananampalatayang ito na tinanggap ko, panghawakan nating matibay. Ito yung magdadala sa atin mga kapatid para lubos na maunawaan natin yung kagandahang loob, yung kabutihan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos. Lubos natin maranasan sa ating pong mga buhay. Kaya mga kapatid sa Panginoon, lalong higit sa panahon natin ngayon, yung mga nararanasan natin, magtiwala lamang tayo sa magagawa ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. At ang Diyos ang magpala sa bawat buhay po natin. Kaya purihin ang Panginoon at sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah.
Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa umaga pong ito. Sige po, magpuri po tayo sa Panginoon. Naluluwalhati ang Panginoon kung mayroong mga anak niya, mga nilikha na nagpupuri, nagpapasalamat sa Kanya. Walang iba tayong pwedeng gawin kundi pasalamatan ang Panginoon sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Mabuti siya, tapat siya, nakatingin siya sa atin. Kung sa mga masasama, Kanyang pinauulan, pinasisibol ang araw, higit tayo na mayroong pabor ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Purihin ang dakilang Diyos. Salamat sa iyo, napakabuti mo sa amin. Lubos po kami nagtitiwala sa iyo. Hallelujah! Kayo man ay nakaranas na tuksuin. Hallelujah! Hallelujah! Kayo ay nakaranas, Panginoon, ng mga bagay na nangyayari dito sa lupa. Lord, kami po ay ganun din, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon. Hallelujah! Tulungan mo kami na magtagumpay sa sanlibutan pong ito. Naunawaan mo, Panginoon, ang nararanasan po namin. Lord, salamat po. Hallelujah! 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 Salamat sa iyo. Pinapagpala po namin ang bawat mga lingkod mo. Bawat mga anak mo na patuloy na nanindigan sa kanila pong pananampalataya. Hallelujah! Igawad mo, Panginoon, ang iyong pabor, Panginoon. Ang iyong pagsama, maranasan ang iyong kapangyarihan, Panginoon, sa lahat ng nangyayari sa amin pong bansa, Panginoon. Maging sa amin pong buhay, maging sa amin pong pananampalataya. Lord, ingatan mo kami, Panginoon. Lukuban mo kami ng iyong kapangyarihan. Pabor na nagmumula sa iyo. Pinapagpala po namin, Panginoon, Lord God, ang hallelujah, ang kabuuan ng Door of Faith Bible School, Panginoon. Hallelujah, ang aming pong General Superintendent, Pastor Joseph Glenn Masaredo. Salamat sa kanya pong buhay, Panginoon. Hallelujah, patuloy mo siyang samahan, ingatan, palakasin, Panginoon, at ipahayag ang iyong mabuting balita sa mga sulok, Panginoon, ay pinagagawa mo sa kanila. Hallelujah, ganun din, Panginoon, ang mga teachers sa Bible School, ang mga nag-aaral sa Bible School, Panginoon, katalinuhan na nagmumula sa iyo, at ang iyong kapahayagan, Panginoon, hallelujah, ang patuloy na maranasan, Panginoon, ng bawat isa. Ang mga district supervisor, Panginoon, simula District 1 hanggang District 9, Panginoon. Lord, hallelujah, katalinuhan, Panginoon. Pagsama mo, Panginoon, yung mga panukala mo, Panginoon, ilagay mo sa kanila pong puso, humakbang sa paglilingkod, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyo, aming Ama. Hallelujah. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang iyong kawan na nakapaloob sa organisasyon pong ito. Lord, hindi lingid sa iyo, Panginoon. Hallelujah, ang nararanasan ng iyong mga tupa, Panginoon, na lubos na nagtitiwala sa iyong magagawa. Lord, kopin mo kami, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon. Dalhin mo kami, Panginoon, sa tamang landas, Panginoon. Dalhin mo kami, Panginoon, kung saan mo nais kaming dalhin, Panginoon. Makaranas kami, Panginoon, ng kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Salamat po. Pagpalaim ang bawat mga tupa, mga kawan, mga kapatid po namin, Panginoon. Hallelujah. May dumadating sa punto na sila po'y nanghihina, Panginoon. Palakasin mo sila, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Ingatan mo kami sa buong araw pong ito. Hallelujah. Hallelujah. Dalangin din po namin, Panginoon. Magdalaga tayo ng panalangin sa mga naapektuhan ng bagyo, ng baha. Hallelujah. Sa lugar ng Cagayan, Isabela, Panginoon, sa Marikina, Panginoon, sa Cavite, Panginoon. Hallelujah. Sa Quezon, Panginoon. Hallelujah. Sa Bicol, Panginoon, Lord. Hallelujah. Patuloy kayong mangusap, Panginoon, sa bawat naapektuhan na mayroong Diyos. Hallelujah. Na pwede po nilang lapitan, Panginoon. Salamat sa iyo, salamat sa iyo. Ipinagtatagubilin po namin ang lahat sa iyo, aming Ama. Purihin po kayo. Pasalamatan po kayo sa umaga pong ito. Hallelujah, kayo po ang patuloy na maghari sa amin. Kayo po ang patuloy na mangusap sa amin, sumama sa amin sa magapong po ito. Purihin po kayo, pasalamatan po kayo. Maingat po namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na pupuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat at sa Diyos po ang papuri.